channeling your energy. Your soul calls here. Leo Sun, Moon at Rising. Andito na naman tayo today sa ating weekly reading. At ang angel number mo for this week, Leo, ay 1331. At this is a good fortune, ha? Advice, comfort, major change, individuality, independence. At ang pinakaunang message, huwag mong maliitin ang sariling talento dahil may kakayahan kang pagkakitaan mismo ang bagay na matagal mo nang alam o ginagawa. Pero Leo, bago tayo pumunta sa pera, may gusto akong sabihin sa'yo kasi parang may chismis na sumisingit sa energy mo. Parang may taong nakatingin sa ginagawa mo at iniisip, bakit parang kaya niya? Bakit parang hindi siya sumusuko? At alam mo kung ano ang nakakatawa, mas alam pa nila ang galaw mo kaysa sa sarili nilang problema. At andito na tayo, diretso tayo sa ating mga tarot cards. At nararamdaman ko dito, may energy dito ng isang taong maraming opinyon. Hindi naman kinakailangan na galit sa'yo pero parang hindi komportable kapag nakikita kang may sariling diskarte, sariling desisyon at hindi madaling kontrolin. At Leo, wag mong sayangin ang energy mo sa pagpapaliwanag kasi hindi lahat ng nagtatanong tungkol sa buhay mo ay concerned sa'yo. Yung iba, curious lang. At pagdating sa pera, eto na, favorite nating lahat to, halos nating lahat. Ang unang pumapasok sa akin ay may pera pero may labasan. Hindi naman necessarily wala kang income. Ang problema, may mga gastusin na pa isa-isa lang sana. Pero kapag pinagsama-sama mo, saan napunta? Ayan. May bilihin dito na kailangan ko ba talaga ito? At Leo, alam mo naman ang sagot. Oo, gusto mo pero hindi ibig sabihin na kailangan mo. May energy ng luho, convenience, pagkain, online purchases, mga bagay na maliit lang ang presyo kapag binili mo ng isang beses, pero kapag paulit-ulit doon nagiging mabigat. At may isang bagay pa akong nakikita, may tendency kang gumastos para gumaan ng pakiramdam. Pagod ka, bibili, stress ka, o order, may magandang nakita, sige na nga. Tapos pagkatapos, saka mo maiisip, ay dapat pala inipon ko na lang. Leo, ito ang gusto kong i-highlight sa reading mo. Ipon. Hindi dahil kailangan mong maging sobrang kuripot. Ang message ay magkaroon ka ng perang hindi mo gagalawin. Kahit maliit, kahit paunti-unti, kasi may pakiramdam na mas magiging panatag ka kapag alam mong may sarili kang safety money at may isang energy dito na parang may gustong bilhin na mas malaking bagay, something practical, useful, or matagal mo nang pinag-iisipan. Ang tanong, kaya ba ng budget? O gusto lang ng ego, ha, Leo? Kasi malaking difference yon. At ito pa ang chismis, Leo. Parang may taong nakikita ang gumagastos at iniisip na ang lakas naman gumastos nito. Pero ang hindi nila alam, ikaw ang may alam kung saan nanggagaling ang pera mo at kung gaano karaming pagod ang kapalit nito. Kaya wag mong hayaan ang opinyon ng ibang taong magdikta kung paano mo hahawakan ang pera mo. Pero wag din nating lokohin ang sarili natin. Kung may utang, bills, responsibilities o kailangang bayaran, unahin natin yon bago ang luho, ha? This week, ang strongest advice ko, huwag waldas, huwag panic spending, huwag bumili dahil lang bored ka. Magtabi muna, mag-isip muna at bago mag-check out, tanungin ang sarili, kapag hindi ko ito binili ngayon, may mawawala ba talaga sa buhay ko? Kung wala, close the cart.
Kasi ang magandang fortune na pumapasok sa iyo ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng pera. Kasama rito ang matutong hawakan ng pera kapag nasa kamay mo na. At Leo, tandaan mo to, may mga bagay na hindi mo kailangang ipakita sa ibang tao para maging successful. Minsan, ang tunay na financial glow up ay tahimik. Walang announcement, walang post, walang explanation. Tahimik kang nag-iipon habang iniisip ng ibang tao na wala kang ginagawa. Leo, punta tayo ngayon sa career, trabaho, finances, at manifestation mo. At dito, medyo interesting ang energy ha. Kasi ang dating sa akin, hindi naman kulang ang kakayahan ng Leo. Ang kulang minsan ay pagkakataon na hindi mo kailangang habulin. May energy ng taong matagal nang nagtitiis sa isang sitwasyon. Parang sinasabi mo sa sarili mo, hanggang kailan ko ba to gagawin? Pwedeng trabaho, negosyo, sideline, family responsibility o isang career path na dati okay naman pero ngayon parang paulit-ulit na lang. At may isa akong gustong sabihin sa Leo na nagtatrabaho abroad. Kung feeling mo ang layo na ng narating mo pero parang hindi pa rin sapat, huwag mong ikumpara ang timeline mo sa ibang tao. May nakikita akong Leo na hindi naman tamad. Actually, sobrang dami mong ginagawa. Ang problema, minsan ikaw ang gumagawa ng trabaho ng 3 tao, tapos ikaw pa ang hindi marunong maningil ng tamang halaga sa effort mo. At dito, kailangan ng mas malinaw na desisyon. May conversation na kailangan mong harapin, hindi necessarily away, pero kailangan mong magsalita ng diretsyo. Salary, sabihin. Rate, sabihin. Boundaries, sabihin. Expectations, linawin. Kasi kapag puro okay lang ang sagot mo kahit hindi naman okay, huwag kang magtaka kung paulit-ulit kang binibigyan ng parehong treatment. At ito ang chismis, may taong nasa paligid ng karir mo na mas aware sa potential mo kaysa sa inaakala mo. Parang may nakakapansin na kaya mong gumawa ng mas mataas na level ng trabaho, pero may konting energy dito na parang huwag muna nating sabihin kay Leo. Why? Pwedeng may competition, pwedeng may taong ayaw mawala ng advantage, o pwedeng may taong insecure dahil alam niyang kapag binigyan ka ng tamang opportunity, kaya mong lumagpas. Hindi ko sinasabing lahat ng katrabaho mo ay kaaway ha. Pero Leo, wag mong ikwento lahat ng plano mo bago pa ito maging concrete. May mga pangarap na mas magandang tahimik muna. Sa finances, may combination ng scarcity at recovery energy. Parang may period na kinakailangan mong mag-adjust. May mga bagay na hindi mo mabili agad. May responsibility na kailangang unahin at may Leo rin dito na tumutulong sa pamilya kahit minsan sarili mo na ang naiipit. Kung ikaw to, tandaan mo, hindi selfish ang magkaroon ng sariling financial boundary. Hindi mo kailangang saluhin lahat para mapatunayan na mahal mo sila. May possibility rin na may financial opportunity na konektado sa skill mo. Hindi necessarily bagong career agad, pwedeng sideline, pwedeng commission, pwedeng additional client, pwedeng isang talent na matagal mo nang ginagawa. Pero ngayon mo lang maiisip na pwede ko pala itong pagkakitaan ng mas seryoso. At kung may manifestation ka ngayon tungkol sa pera, trabaho, business, promotion, or career opportunity, ang message ay huwag mong i-manifest lang ang resulta. I-manifest mo rin ang tamang decision making. Kasi minsan gusto natin ng malaking blessing pero hindi natin gustong bitawan ang bagay na kumakain ng oras, pera at energy. Leo, may isang tanong para sa'yo.
Kung siguradong hindi ka mapapahiya, ano ang career move na gagawin mo? Doon ka magsimula. At kung may wish ka na matagal mo nang inuulit-ulit, huwag mong isipin na kailangan mong makita agad ang buong daan. One clear move at a time. May opportunity na mas madaling makita kapag tumigil ka sa pagpilit sa isang pinto na paulit-ulit mong kinakatok. At may isa pang chismis bago tayo magtapos. May taong maaring nagsasalita tungkol sa career decision mo, pero interesting, habang pinag-uusapan kanila, ikaw ang gumagalaw. Kaya wag mong ubusin ang energy mo sa pagsagot sa bawat kwento. Let your results answer for you. Leo, saan mo na rising? Punta naman tayo sa love at health. At dito mas personal ang energy. Sa love, may taong nagbibigay ng higit na kaya niya. Parang ikaw ang laging umiintindi, no? Ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang unang nagre-reach out, ikaw ang nagsasabi ng okay lang, naiintindihan kita. Pero deep inside, Leo, may part sa'yo na nagtatanong, kailan naman ako iintindihin? Ito yung energy ng martyr, yung taong sanay magtiis hanggang sa makalimutan na niyang may choice pala siya. At hindi ko sinasabing kailangan mong iwan agad ang isang tao. Ang sinasabi ng reading, huwag mong gawing sukatan ng pagmamahal ang dami ng sakit na kaya mong tiisin. At may energy din dito ng disappointment, may emotional wound, may isang bagay na hindi pa totally healed. Para sa iba, may third party situation at hindi ibig sabihin automatic na may physical affair. Pwede itong emotional involvement, secret communication, isang taong laging nasa isip ng partner, dating connection o isang situation na may hindi sinasabi ng buo. At Leo, may chismis ako sa'yo. Parang may taong gustong malaman kung may ibang tao ka na. Hindi dahil necessarily gusto ka nilang kausapin, curious sila. Tinitingnan nila kung naka-move forward ka na. May energy na parang may nag-o-observe quietly, social media, updates, mutual connections, o nagtatanong-tanong sa ibang tao. At kung single ka, huwag mong isipin na walang nakakakita sa'yo. May attraction energy, pero ang problema, may taong nagdadalawang isip lumapit dahil hindi nila alam kung papasukin mo ba sila sa mundo mo. At Leo, minsan ang aura mo intimidating. Mukha kang strong, mukha kang okay, mukha kang kayang-kayang mag-isa. Pero hindi nila alam kung gaano ka rin ka-sensitive kapag totoong nagmamahal ka. At pagdating sa health, hindi ito medical diagnosis ha, kaya wag itong gawing kapalit ng check-up. Pero symbolic energy ng reading, lumalabas ang stress at katawan na parang humihingi ng pahinga. Particularly, pay attention to areas associated with ulo, leeg, balikat, dibdib, tiyan, digestive area at lower back. Especially kung doon mo nararamdaman ang discomfort. May energy ng taong iniipon ng stress sa katawan. Kapag maraming iniisip, hindi natutulog ng maayos. Kapag may problema, tahimik. Kapag pagod, tuloy pa rin. At eventually, katawan ang nagsasalita. Kung may persistent pain, unusual symptoms, changes sa digestion, breathing, chest discomfort, severe headaches o anumang simptomas na nakakaalarma, magpatingin sa healthcare professional kaysa i-base sa taro ang diagnosis. Pero spiritually ha, ang message ko sa Leo, hindi lahat ng bagay kailangan mong dalhin mag-isa. Ang energy dito ay parang feeling isolated kahit may tao naman sa paligid, at ito ang connection ng love at health. Kapag matagal kang emotionally drained, pwedeng maapektuhan ng routine mo, tulog, pagkain, pahinga, at overall energy. Kaya wag mong hintayin na ubos ka bago mo alagaan ang sarili mo ha. At may isa pang bagay, parang may opportunity for emotional healing na nasa harapan mo pero hindi mo napapansin dahil masyado kang nakatingin sa disappointment.
Baka hindi naman lahat ng tao ay kapareho ng taong nanakit sa'yo. Baka hindi lahat ng bagong opportunity ay mauuwi sa parehong ending. At Leo, this week, huwag mong pilitin ang sarili mong maging strong every single day. Strong ka na. Ang kailangan ngayon ay matutong tumanggap. Tumanggap ng tulong, tumanggap ng pahinga, tumanggap ng pagmamahal na hindi mo kailangang paghirapan sa pamamagitan ng pagdurusa. At kung may isang tao kang nasa isip habang pinapakinggan mo to, tanungin mo ang sarili mo, mahal ko ba talaga siya o nasanay lang akong maghintay para sa version niya na sana dumating? Dahil minsan, Leo, hindi ang puso ang nalilito, ang attachment ang maingay. Leo, Sun, Moon at Rising, ito ang final message ko para sa'yo. At gusto kong simulan sa mga taong matagal nang may pinagdadaanan pero patuloy pa rin bumabangon. Kung ikaw ay student, baka pakiramdam mo minsan na pag-iiwanan ka. May pressure na parang kailangan mong patunayan agad na magiging successful ka. Pero wag mong gawing competition ang buhay. May sariling timing ang growth mo. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil matuto. Kung ikaw ay single parent, nakikita ko na kung gaano karaming desisyon ang kailangan mong gawin nang ikaw lang ang sumasalo. May mga pagkakataong kailangan mong maging matapang kahit gusto mo ring may umalalay sa'yo. Leo, hindi ka bawasan sa pagiging mabuting magulang ang pag-amin na pagod ka rin. You are allowed to rest. Kung ikaw ay magulang, lalo na kung may anak kang malayo, may energy dito ng pag-aalala. Minsan gusto mong protektahan ang anak mo kahit nasa hustong gulang na siya. Pero may mga bagay na kailangan na nilang matutunan sa sarili nilang experience. Ang role mo ngayon ay hindi kontrolin ang bawat hakbang nila. Maging tahanan kapag kailangan nilang umuwi. Kung ikaw ay senior citizen, may message dito tungkol sa dignity, independence at peace of mind. Huwag mong isipin na dahil mas marami kang pinagdaanan, kailangan mo nang manahimik tungkol sa sarili mong pangangailangan. May karapatan ka pa rin magkaroon ng sariling gusto, sariling routine at mga bagay na nagpapasaya sa'yo. At para sa mga OFW, ito ang gusto kong sabihin ng diretsyo. Kung nasa abroad ka ngayon at iniisip mo, tama pa ba itong ginagawa ko? Kung pakiramdam mo, stuck ka sa trabaho, hindi mo alam kung uuwi ka ba, magre-renew ng contract, lilipat ng employer o maghahanap ng ibang opportunity, huwag kang magdesisyon dahil lang sa isang masamang araw. Pero wag mo ring gamitin ang tiis lang bilang dahilan para manatili sa sitwasyong unti-unti ka nang nauubos. Timbangin mo ha, salary, expenses, contract, safety, mental and physically capacity, family responsibilities at pinaka-importante, ano ang gusto mong buhay pagkatapos ng sacrifice na ginagawa mo ngayon. Kasi may Leo na nagtatrabaho abroad, hindi para yumaman lang. May dahilan, may pamilya, may bahay na gustong maitayo, may utang na gustong matapos, may anak na gustong mapagtapos, may pangarap na gusto mong maabot at baka kaya ka nakakaramdam ng stuck dahil sobrang nakafocus ka sa survival na nakalimutan mo magplano para sa next chapter. Dito pumapasok ang energy na hindi ito tungkol sa biglaang pagtalon ng walang plano. Ito ay tungkol sa pagkilala na may skills ka, may experience ka, may resources ka, may kakayahan kang gumawa ng bagong possibility. Hindi mo kailangan makita ang buong staircase. Kailangan mo makita ang next step. At may isa pang bagay na napakalakas. Mag-ingat sa oversharing. Hindi lahat ng nakikinig ay kakampi. Hindi lahat ng nagtatanong ay concern. At hindi lahat ng arguments kailangan mong panalunan. May mga laban na kapag pinatulan mo, oras at energy mo lang ang mawawala. Leo ha, kung may taong nagkukwento tungkol sa'yo, hayaan mo. Kung may taong nainggit, hayaan mo. Kung may taong gumagawa ng sariling version ng story mo, hayaan mo.
at hindi nila kayang kontrolin ang actual results ng buhay mo. At kung feeling mo matagal ka ng stuck, tandaan mo to, stuck does not always mean loss. Minsan nasa pause ka dahil kailangan mong makita kung alin ang gusto mong dalhin sa susunod na chapter at alin ang hindi na bagay sa buhay mo. Hindi mo kailangang ayusin ang buong buhay mo ngayong linggo ha. Pumili ka lang ng isang bagay, isang financial decision, isang career move, isang conversation, isang habit, isang boundary, isang bagay na alam mong matagal mo nang pinagpapaliban at gawin mo. Leo, ang huling message ko sa'yo, your individuality is not a problem. Your independence is not a flaw. At ang talento mo ay hindi aksidente. Kung may skill kang paulit-ulit mong ginagamit para tulungan ang sarili mo kung bakit hindi mo pa ginagamit yon para mas mapabuti rin ang sarili mong buhay at para sa lahat ng nakikinig. Mula sa umpisa hanggang dulo, salamat sa pagtitiwala sa reading na to. Hindi ko alam ang buong buhay mo at hindi ko kailangang magpanggap na alam ko lahat. Pero kung may isang linya rito na tumama sa eksaktong sitwasyon mo, gamitin mo yon bilang reflection, hindi bilang kapalit ng sariling judgment. Kung OFW ka, parent ka, student, single parent, senior, single, in a relationship o simpleng taong pagod na kakahabol, sana maalala mo, hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot ngayon. Minsan sapat nang malaman kung ano ang susunod na tamang hakbang. At Leo, wag mong ibigay sa chismis ang energy na dapat para sa future mo. Dahil habang may ibang tao na pinag-uusapan ka, ikaw ang may hawak ng sarili mong kwento. At muli, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli.